Okay, so let's talk about debit and credit. Okay? So, importante na malaman natin siya kasi gamit na gamit siya dito sa bookkeeping. Okay? So, kailangan malaman natin kailan siya debit, kailan siya credit, ano ba yung debit, ano yung credit. Okay? So, sa accounting or sa bookkeeping, importante na alam nyo yung accounting equation na asset equals liabilities plus equity. Okay? Ito yung accounting equation natin. So, Haji, ano yung asset, ano yung liabilities, ano yung equity? So, i-discuss natin to sa mga susunod na araw, but to give you a background or a little information about asset, liabilities, and equity, asset is anything that you own. Pagmamay-ari mo siya. So, it can be cash, a property, a land, it can be a car, okay? So, lahat yun asset. How about liabilities? Kung asset is anything that you own siya, okay? Asset is anything that you own, asset yan. Ang liabilities naman is anything that you owe. Ibig sabihin, utang. Okay? So, anything na utang, it can be loan sa bank or loan sa friend or sa family member. So, ayan. Lahat yan is liability. So, utang siya. Kaji, ano naman yung equity? So, kapag sinubtract natin si asset, kung isusubtract natin si liabilities kay asset, ang leftover is yung tinatawag nating equity. Ito yung leftover. So, for example, meron kang 1,000 na asset, tapos meron kang liabilities na 500, yung leftover, kung susubtract natin yung 500 sa 1,000, is yun yung equity. Okay? Kumbaga, sa business, okay, for example, may business, marami siyang property, tapos meron din siyang cash sa bank. Okay? Ngayon nag-close na or mag-shutdown na si company. Tapos, meron siyang utang sa mga supplier or kaya sa bangko. So, kung lahat ng liabilities niya ay babayaran niya gamit yung lahat ng asset na meron siya, yung matitira is yun lang yung equity. Okay? So, yun yung asset, liabilities, and equity. Let me know if clear. If hindi, just comment sa video na to and Kaji will try to explain more. Okay? Kaji, ano yung debit? Ano yung credit? Okay? So, ang debit, ganito natin siya sinusulat, pero madalas makikita mo, ito lang yung symbol niya, DR. Credit naman is CR. Lagi niyong tatandaan, ang debit ay laging nasa left, and credit ay laging nasa right. Okay? Debit is laging nasa left, credit laging nasa right. Okay? And when there is debit, okay, there is a credit. Okay? Or baliktad naman, kung may credit, syempre, may debit din. And kung ano yung total debit should be equal to the credit. Okay? Hindi pwedeng 1,000 ang total ng debit mo, ang credit mo 800 lang. Hindi siya in balance. So, sa bookkeeping and accounting, we have to make sure that everything is in balance. Okay? Kung 1,000 to, 1,000 din ito. Okay? A debit, ang ini-increase niya is either an asset or an expense account. Kapag credit naman, ang ini-increase niya, liability account or an equity account or a revenue account. Okay? So, to explain that better, so, asset, para ma-increase mo yung balance niya, ang normal balance na kasi is debit. Okay? Debit yan. Basta asset, debit. Kapag expenses, lagi mo yang i-debit. Okay? Yan yung lagi nyo tatandaan. Ito ang normal balance ng asset, debit. Halimbawa, sa balance sheet report, okay? Which is i-discuss din natin later.
nakakita ka, cash account is negative, meaning credit siya. So, alam mo na, mali yun. Kasi, ang normal balance ng asset is debit. So, kapag may nakita kang naka-credit sa balance sheet, tapos cash account siya, mali na siya. Okay? So, sa expense, halimbawa, sa PL report or sa profit and loss report, alam natin na ang expense is a debit account or debit account yung normal balance niya. Kapag nakita mo na naka-negative yan, may mali dun sa ginawa mo. So, you have to check it. Okay? So, tandaan, asset is a debit account, expense is a debit account. Kapag nag-debit ka ng asset, ini-increase niya yung balance. Okay? For example, ang asset natin ngayon is 100. Kapag nag-create ka ng journal entry at ginamit mo si asset account at nagdagdag ka ng 100, may increase yan. So, magiging 200 to. So, sa expenses, kapag nag-debit ka, may increase din siya. Okay? Ngayon naman, si liabilities. To increase a liability account, you have to credit it. Credit siya. Okay? Kung gusto mong bawasan, edi i-debit mo. Okay? Tandaan, si asset, kung i-increase, i-debit. Kung i-decrease, i-credit. Okay? Ganun lang yan. Basta isang debit lang yan, isang credit. Asset, to increase, i-debit mo. To decrease, i-credit. Liabilities, normal balance niya is credit. So, kung gusto mo siyang bawasan, i-debit mo siya. Revenue is a credit balance. Okay? To increase the balance of the revenue, you have to credit it. Okay? Which is later i-explain ko. Pero tandaan nyo to. And then, to decrease it, you have to debit it. Okay? So, si expense to increase, i-debit mo. To decrease, i-credit mo. Okay? Si equity, ano si equity? Normal balance niya is credit. To decrease, i-debit. So, yan yung tatandaan nyo. Asset, debit, to increase, decrease is credit. Okay? And so on. Alright? So, ngayon, iniisip nyo, Kaji, ang hirap naman. Kailan ko siya i-decrease? Kailan ko siya i-increase? Kailan ko siya i-debit? Kailan ko siya i-credit? Okay? So, let's talk about it more. So, I have here the account. Okay? Account. When to debit and when to credit. Okay? So, ang cash and bank accounts ay asset, di ba? So, kung i-increase natin to, i-debit natin to, di ba? So, kailan siya nagiging debit? For example, kapag naka-receive ka ng money from a customer, i-debit mo siya. Okay? So, kapag naka-receive ka ng pera, i-debit mo siya. Eh, kailan siya i-credit? For example, bayad ka ng bill, i-credit mo siya. Kasi, nabawasan yung balance mo. Okay? Dinebit mo to, kasi nga, sabi dito, debit to increase balance. So, kapag naka-receive ka ng pera or ng payment from a customer, i-increase mo yung cash or yung bank balance mo. Pero kapag magbabayad ka ng bill, mababawasan yung cash balance mo or yung bank account balance mo, kaya i-credit mo siya. Okay, for example, duplicate natin to. Okay, example, kailan siya debit, kailan siya credit. So, cash account, ang example natin is when depositing funds or a customer makes a payment. Okay, so sabi, a customer makes payment daw. So, ano yung iisipin mo lagi, ano yung receive mo? Okay, may nagbayad sa'yo, ano yung na-receive mo? Na-receive mo is cash, di ba? Or kung binang transfer yan, so na-increase yung balance ng bank mo. Okay? So, i-debit mo si cash. Debit.
credit. Okay? So, ayan yung account mo. Okay? Account category to. Account category. Category. Okay? So, account category is cash or bank. And then, debit mo. Magkano yung na-receive mo? Let's say, naka-receive ka 1,000. Okay? Ano yung i-credit mo? So, depende. Pero for example, sales in cash to, so revenue account or sales account. Okay? Revenue, 1,000. Ayan. Kung makikita nyo, doon sa example na binigay ko kanina, hanapin natin si revenue. To increase daw the revenue account, you have to credit it. So, since naka-receive tayo ng 1,000, which is na-receive natin, so, i-debit natin siya, and nagkaroon tayo ng sales na 1,000. Okay? Kailan naman siya credit? So, for example, nagbayad naman tayo ng bill. Let's say, nagbayad tayo ng Meralco. Okay? Ano yung nakuha mo? So, nakakuha ka ng expense. Okay? Yun yung lagi kong tinatandaan. Kapag debit, ano ba yung nakuha ko? Kung nakuha ko pera, i-debit ko yung cash. Pero kung nakakuha ako ng, halimbawa, bumili ako ng coffee, di ba? Bumili ako sa Starbucks. Ano yung nakuha ko? Yung coffee. So, yun yung i-debit ko. Coffee. Let's say, 500. Okay, 500. So, yun yung i-debit ko. Ano yung nilabas ko? Eh, di yung cash na 500. Okay? So, yung debit and credit. O, isa pa. Halimbawa, bumili ka ng office supplies. Office supplies. Ano yung nakuha mo? Office supplies. Kunwari, bond paper. So, lalagay mo, i-debit mo, office supplies, kasi yung nakuha mo, kunwari, 100. Ano yung nawala sa'yo, or ano yung nilabas mo, let's say cash, 100. Kasi nagbayad ka ng cash para makuha mo yung office supplies, di ba? Eh, for example, nagbayad ka ng bill, okay? Nagbayad ka, ano yung nakuha mo, expense na utilities. Magkano? Let's say 3,000. So, yun ang i-record mo. Ano yung binayad mo? Cash, 3,000. So, ganun siya. Debit, credit. So, gagamitin mo si cash and bank account as debit kapag may nag-deposit ng pera or a customer makes a payment. I-credit mo naman siya kapag nilabas mo si pera. So, for example, when paying bills, or you buy coffee, or for example, kumain ka sa Jollibee, sa McDo, kung saan man. Okay? So, yun yung i-credit mo naman si cash. Yan siya, cash. Na debit sa kabila, naka-credit naman dito sa second example natin. Next. Accounts receivable. Kailan siya debit, kailan siya credit? So, accounts receivable, pag sinabi natin accounts receivable, ito yung mga isingilin natin. So, for example, nagpautang ka sa friend mo, accounts receivable mo yun sa friend mo. Let's say, si friend mo, friend A, umutang sa'yo ng 1,000. Kapag umutang sa'yo si friend mo ng 1,000, tanggalin natin to. Kapag umutang sa'yo si friend mo ng 1,000, okay? Ano yung nawala sa'yo? Diba, cash? 1,000. Ito yung credit mo. Kasi yun yung binigay mo, yun yung nawala sa'yo. Ano naman yung debit mo? So, may sisingilin ka sa kanya, di ba? So, yun yung accounts receivable mo. Accounts receivable. Yun ang tawag doon, accounts receivable. Okay? Ito yung mga sisingilin mo pa sa mga may utang sa'yo. Pero kung sa part ng client mo, ito yung mga sisingilin pa sa mga customer ng client mo. Okay? So, credit niyan is, debit niya is 1,000. Yan. Okay? So, yan yung sinasabi kong accounts receivable. So, kailan mo siya i-deposit? When depositing, hold on, mali yan.
when a sale is made on credit. So, pwede rin siyang ganito. Pwede siyang ganito, nung nagpautang ka, okay? For example, loan receivable to. Pero for example, when a sale is made on credit. Pag sinabi nating on credit, ibig sabihin, kunwari si Kaji, may bookkeeping clients ako, okay? Ngayon ka, or wag na yung kay Kaji. Let's say, halimbawa, si client mo, nag-o-offer ng construction services, okay? Ngayon ka, dun, nag-create na siya ng sales invoice, okay? Tapos, ang terms ng invoice is 30 days. Kumbaga, payment due after 30 days. So, since on credit siya, ibig sabihin, wala kang na-receive na money. Ibig sabihin, wala kang na-receive na cash, okay? May sales, pero walang cash. So, paano mo siya i-record? So, since sale is made on credit, ilalagay mo siya dito ng accounts receivable, let's say 1,000, and i-credit mo is yung revenue account mo or yung sales account na 1,000. So, ayan siya. So, debit, and i-credit mo yung sale. So, yan yung example natin ng when a sale is made on credit. Kailan mo naman i-credit ang accounts receivable? Kapag, siyempre, nagbayad na si customer. Kasi kailangan ma-zero muna yung receivable na yun. So, for example, when the customer pays. So, for example, itong entry natin, okay? Nagkaroon tayo ng sale, ito yung record natin, accounts receivable. Pero kung cash yan, binayaran, imbis na accounts receivable, cash mo siya i-record. Pero since on credit siya, accounts receivable, ang tamang account category. Okay? When the customer pays. So, kapag nagbayad na daw si customer, okay, i-credit mo na ngayon si accounts receivable. Kasi kailangan mo yung ma-zero. Accounts receivable, 1,000. Credit, so 0, 0 na yan. Okay? And then, ano yung natanggap mo? Cash. Diba? Cash, or kung na-deposit sa bank. Cash or bank. Okay? So, ayan. I hope it makes sense. Okay? So, yun yung debit at saka yun yung credit. Okay, next. How about naman, Kaji, yung expenses? So, tanggalin natin pa. Expenses. Ang expenses naman is, we're talking about different expenses here, ha? Pwedeng rent, pwedeng utilities, pwedeng payroll, office supplies, or bank charges. Ayan, iba-iba, okay? So, pero same pa rin yung treatment na yon. So, kailan mo siya i-debit? Kapag nag-purchase ka. Okay? Katulad ng example natin kanina na coffee. So, i-debit mo siya. And kailan mo siya i-credit? Kapag i-credit mo lang siya kapag meron kang refund na natanggap. Okay? When a refund is received. So, for example, bumili ka ng kunwari sa Lazada, okay? Bumili ka ng dress, for example. So, sa dress is worth 1,000. So, nagbayad ka na ng bill ng 1,000. Ngayon ka, may refund pala na, kumbaga, yung dress na pinurchase mo is hindi dumating kasi out of stock daw. So, ngayon, i-refund ka ni seller, di ba? So, i-credit mo naman yung expense at ibabalik mo siya sa original entry. So, for example, debit, credit. Okay?
ito yung sabihin natin, okay? Bumili ka ng dress. So, i-debit mo si dress. Okay? Let's say, 800. And ano yung nawala sa'yo nung binili mo yung dress? Nawalan ka ng pera. Ayan. So, cash ang credit. Okay? So, ngayon, out of stock pala. Binalik ni seller yung payment mo na 800. So, i-credit mo siya. So, imbes na naka-debit ang expense dito, i-credit mo siya. Okay? So, 0, 0 na. Debit minus credit equals 0. Ayan. Tapos, syempre, na-receive mo yung cash, ibabalik mo rin yung cash. So, I hope it makes sense. So, yan yung expenses. How about naman yung accounts payable? Okay? Accounts payable naman tayo. So, accounts payable is, ibig sabihin, for example, nakabili ka na, example, dumating si bill ng Meralco, okay? Dated October 31, 2023, okay? Pero ang due date pa niya, November 5, 2023. So, since due date pa niya is November 2023, pwede mong i-record yung accounts payable kasi hindi mo pa siya nababayaran, okay? So, for example, okay, move natin yan. So, for example, kailan siya magiging debit? Kapag when a bill is paid. Okay? Paid. Ibig sabihin, ulitin natin, okay? Para mas magdali. So, kapag ang payable, liability siya, di ba? So, ang normal balance niya is credit. So, i-credit mo siya kapag nag-enter ka ng bill for future payment. Katulad nung sinasabi ko kanina na sa Meralco. Okay? For example, dumating si bill ng Meralco and kailangan mo siyang bayaran on November 5. October 31 pa lang ngayon. So, i-record mo muna si utilities. So, i-record natin si utilities. And then, hindi pa naman tayo nagbabayad, so walang lumabas na cash. So, imbis na cash, accounts payable. Kasi payable pa natin siya. Okay? Ngayon, binayaran mo na si bill. Ano magiging entry? So, ang i-debit mo is accounts payable. Ano yung i-credit mo? Yung cash. Kasi cash yung nilabas mo. Okay? How about naman yung revenue? Okay? Kailan siya debit? Kailan siya credit? Revenue. Okay? Revenue. So, ang normal balance ng revenue ay credit, di ba? So, i-credit ka kapag meron kang sales. When a sale is made. So, yan yung i-credit mo sa revenue. Kailan naman siya debit ka, G? So, i-debit mo lang siya when a product, okay? When a product is returned to the buyer or a discount is given. Discount is given. Ayan. So, ganyan siya. Okay? Okay, so I hope that is clear. Okay? And what else? Okay, so I think that's all sa debit and credit. So, alam na natin ano ang debit, ano ang credit, ano yung mga account type, kailan sila
ano yung epekto nila, kailan sila mag-i-increase, kailan sila magdi-decrease, and kailan mo siya i-debit, kailan mo siya i-credit.